Yan mga kabarya, sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang 1938 10 centavos mula sa panahon ng US, Philippines, Commonwealth. Ang nakikita nating larawan dito ay pag-aari po ng isang seller dito kay Carousel kung saan ay binebenta po niya ito ngayon sa halagang 180 pesos. Yan, simulan po natin sa kakaibang disenyo ng baryang ito. Kaya tingnan po nating mabuti ang tinatawag na reverse side nito o ang kanyang likurang bahagi. Kung saan ay makikita po natin ang nakaukit na 10 centavos at sa ilalim nito ay ang salitang Pilipinas. Kaya yan po ang mas malinaw na larawan ng kanyang reverse side o likurang bahagi. Pero ang talagang nakakaagaw pansin dito ay ang imahe ng isang babae. Yan. Hindi po basta-basta drawing lamang. Ang babaeng ito ay sumisimbolo pa sa Pilipinas o minsan ay tinatawag ding Lady Liberty. Mapapansin po nating siya ay nakatayo ng matikas habang hawak ang isang martilyo sa kanyang kanang kamay na akmang ipapalo sa isang anvil o landasan. Ito po ay sumasagisag sa kasipagan at sa industrial potential ng ating bansa noon. Habang tinitignan mo ang detalyeng ito, hindi mo pwedeng ihiwalay ang kasaysayan. Ang disenyong ito ay likha ng tanyag na Filipino artist na si Melesio Figuera. Ginamit ang disenyong ito mula pa noong 1903, noong tayo ay nasa ilalim po ng American colonial rule. At huwag po nating kalimutan ang sikat na Mayun volcano sa background. Ito po ay patunay na kahit nasa ilalim tayo ng Amerika noon, ang puso at identidad ng barya ay nananatiling Pilipino. Ang 1938 ay isa pong espesyal na taon dahil ito ay panahon ng kapayapaan bago dumating ang dilim ng gyera. Kaya ang ganda ng pagkakagawa nito ay kitang-kita pa rin. Yan, dito naman po tayo sa kanyang kabilang bahagi. Ayan. Dito ay nakikita natin ang kanyang overside o harapan na bahagi. Kung saan dito ay makikita po natin ang malaking tatak na United States of America at ang taon nitong 1938. Bakit nga ba Amerika ang nakasulat dito? Pero pera ito ng Pilipinas. Ito ay dahil noong panahong ito, ang Pilipinas ay isang Commonwealth ng Estados Unidos. Yan, Estados Unidos o United States. Hindi pa tayo ganap na malaya, pero tayo ay nasa transitional government na patungo sa ating kasarinlan. Ang disenyo po nito ay nagpapakita ng coat of arms ng Commonwealth. Makikita po natin dito ang agila o eagle na nakadapo sa itaas ng kalasag. Ang agila ay simbolo po ng kapangyarihan at proteksyon ng Amerika, habang ang kalasag naman ay may mga simbolo ng kasaysayan ng Pilipinas. Mapapansin rin natin sa ibaba, sa kaliwang bahagi malapit po sa dulo ng scroll o ribbon nito, may maliit na letrang M. Ito ay ang mint mark ng Manila Mint. Ibig sabihin ang baryang ito ay ginawa mismo sa Maynila. Alam niyo ba na ang Manila Mint lamang ang tanging branch mint ng US na naitatag sa labas ng kontinenteng Amerika? Kaya ang baryang ito ay isang historical fusion ng dalawang bansa. Kaya, ayan, nung pag-usapan naman po natin ang kung bakit mahalaga po ang metal content nito para sa mga collectors. Ayan. Sabi po dito ng seller, 75% silver hard to find. Ayan, 75%.
Ayan, bukod po sa kasaysayan, may halaga rin po kasi ang material na ginamit dito. Ang 1938 10 centavos ay gawa po kasi sa 75% silver at saka 25% na copper. Sa panahon ngayon ay bihira na po tayong makahawak ng baryang gawa sa totoong pilak o silver na ginagamit sa sirkulasyon. Noong 1938, ang mintage o bilang ng ginawa na ganitong barya ay medyo mataas. Pero marami sa mga ito ay natunaw na o nasira noong panahon ng World War II. Marami po ang itinago ng mga Pilipino sa ilalim ng lupa o sa mga dingding para hindi po makuha o ma-confiscate ng mga Hapon. Kaya kung may hawak kang ganito na nasa magandang kondisyon, hawak mo ang isang survivor. Ito ay patunay ng katatagan ng ating ekonomiya at kultura sa kabila ng pagbabago ng panahon. Ngayon, ang aking opinion po tungkol sa naturang lumang barya na ito ay ang 1938 mga 1938 10 centavos coin ay higit pa sa pagiging collectible item. Ito po ay isang tangible proof ng ating masalimuot ngunit makulay na nakaraan. Ang pagsasama ng kulturang Pilipino na makikita po sa Bulkang Mayon at ng impluensyang Amerikano sa pamamagitan ng Agila ay isang paalala ng ating pinagdaanan bilang isang bansa. Sa bawat kislap ng pilak na ito, naaalala natin ang pag-asa ng Commonwealth era. Kaya sa susunod na makakakita ka ng lumang barya, huwag mo lang itong tingnan. Basahin mo ang kwento nito. At ayan mga kabarya, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa panunood hanggang sa dulo ng video na ito.